Lahat ng tao ay may kanya-kanyang hinaharap na suliranin sa buhay, at bawat isa sa atin ay may iba't ibang pagdedesisyon sa kung ano ang gusto natin makamit. Ngunit iilan lang sa atin ang nakakapagdesisyon ng maayos para ikakabuti sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang paggawa ng mabuting desisyon ay makakatulong sa iyo na masolusyonan ang mga problema, makamit ang iyong mga layunin, at mapabuti ang iyong kalidad ng buhay. Kaya panuorin mo ang mga short tips na babanggitin natin at lalo na ang last part at tiyak na makakatulong ito sa iyo. Kaya umpisahan na natin. Una, huwag mag-overthink. Kailangan mong mag-isip ng maigi bago ka magdesisyon, ngunit hindi mo dapat hayaan na ang sobrang pag-iisip ay makapigil sa iyo na pumili. Minsan, mas mabuti na sundin ang iyong intuition o gut feel kaysa maghintay ng perpektong impormasyon o kondisyon. Tulad ng quotation ni Bruce Lee, "If you spend too much time thinking about a thing, you'll never get it done." Pangalawa, huwag matakot sa iyong mga pagkakamali. Walang perpektong desisyon at lahat tayo ay nagkakamali minsan. Ang mahalaga ay matuto ka mula sa iyong mga pagkakamali at gumawa ng mas mabuting desisyon sa susunod. Hindi mo dapat hayaan na ang takot sa pagkakamali ay humadlang sa iyo na gumawa ng desisyon. Pangatlo, lumayo muna sa sitwasyon. Kung ikaw ay nakaharap sa isang mahirap o komplikadong desisyon, maaaring makatulong na magkaroon ka ng ilang oras o araw na hindi mo iniisip ito. Sa ganitong paraan, maaari mong makita ang sitwasyon mula sa ibang perspektibo at makakuha ng bagong ideya o solusyon. Pang-apat, alagaan ang iyong sarili. Ang paggawa ng desisyon ay nangangailangan ng mental at emosyonal na lakas. Kung ikaw ay pagod, gutom, o stressed, mas mahirap para sa iyo na mag-isip ng malinaw at lohikal. Kaya, kailangan mong kumain ng sapat, magpahinga, at mag-relax bago ka magdesisyon. Pero wag naman na magbabad sa entertainment at mag-Netflix at wala ka nang matatapos. Panglima, suriin ang kabaligtaran ng iyong desisyon. Isa pang paraan para makita ang iba't ibang aspeto ng isang sitwasyon ay ang tanungin ng iyong sarili kung ano ang mangyayari kung gagawin mo ang kabaligtaran ng iyong napiling opsyon. Halimbawa, kung nagdesisyon ka na tanggapin ang isang bagong trabaho, tanungin mo ang iyong sarili kung ano ang mangyayari kung hindi mo ito tatanggapin. Maaari mong makita ang mga benepisyo at disadvantages ng bawat opsyon at makakuha ng mas malawak na pananaw. Pang-anim, pamahalaan ang iyong mga emosyon. Ang mga emosyon ay mahalaga sa paggawa ng desisyon dahil nagbibigay sila ng impormasyon tungkol sa iyong nararamdaman o gusto. Ngunit hindi mo dapat hayaan na ang iyong mga emosyon ay maging dominanteng salik sa iyong desisyon. Kailangan mong balansehin ang iyong emosyon at loika at huwag magpadala sa galit, takot, lungkot, o saya. Pang-pito, humingi ng feedback. Hindi mo kailangang magdesisyon ng mag-isa. Maaari kang humingi ng payo o opinyon mula sa ibang tao na may kaugnayan sa iyong desisyon o may mas malalim na kaalaman o karanasan tungkol dito. Maaari kang humingi ng feedback mula sa iyong pamilya, kaibigan, kasamahan, boss, mentor, o eksperto. Pang-walo, magkaroon ng plan B. Hindi lahat ng desisyon ay nagbibigay ng inaasahang resulta. Kaya, kailangan mong magkaroon ng isang backup plan o contingency plan kung sakaling ang iyong desisyon ay hindi gumana o magkaroon ng mga hindi inaasahang epekto. Sa ganitong paraan, handa ka sa anumang sitwasyon at mas madali mong ma-adapt ang iyong desisyon. Pang-siyam, mag-set ng deadline. Ang paggawa ng desisyon ay nangangailangan ng oras, ngunit hindi mo dapat hayaan na ang oras ay maging hadlang sa iyo na magdesisyon. Kailangan mong mag-set ng isang deadline para sa iyong desisyon at sundin ito ng may disiplina. Sa ganitong paraan, maiiwasan mo ang procrastination o pagpapaliban at mas mapapabilis ang iyong pagkilos. Pang-sampu, mag-aral mula sa iba. Maaari kang matuto ng mga kasanayan sa paggawa ng desisyon sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro, artikulo, blog, podcast, o video na tungkol dito. Maaari ka ring sumali sa mga seminar, workshop, o online course na nagtuturo ng mga teknik at estratehiya sa paggawa ng desisyon.
Maaari ka ring humingi ng mentorship o coaching mula sa mga taong may mahusay na kasanayan sa paggawa ng desisyon at humingi ng kanilang mga tip at best practices. Pang-11, mag-practice ng madalas. Tulad ng iba pang mga kasanayan, ang paggawa ng desisyon ay nangangailangan din ng pagsasanay at pagpapabuti. Kaya, kailangan mong mag-practice ng madalas sa paggawa ng maliliit at malalaking desisyon sa iyong buhay. Sa bawat desisyon na gagawin mo, gamitin ang mga tip na nabanggit sa itaas at suriin ang iyong proseso at resulta. Sa ganitong paraan, mas mapapahusay mo ang iyong kasanayan sa paggawa ng desisyon. Pang-12, sumangguni sa Diyos. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng katalinuhan at karunungan sa pagdedesisyon kung ano ang makakabuti. Nasa atin ang pagpapasya kung ano ang pipiliin natin. Pero minsan kailangan tanungin mo muna ang Diyos sa mga gagawin mong desisyon tulad ng isang mabuting magulang o totoong kaibigan na nagbibigay sa iyo ng mga payo. Mas mabuti bago ka muna kumonsulta sa kanila ay kumonsulta ka muna sa may-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito at siyang nagbigay sa iyo ng buhay. At mamaya may isip mo ang mga posibleng solusyon at kasagutan sa mga tanong mo. Ganon din, ituturo din niya iyo kung anong tamang tao ang makakausap mo. In summary, una, huwag mag-overthink. Pangalawa, huwag matakot sa iyong mga pagkakamali. Pangatlo, lumayo muna sa sitwasyon. Pang-apat, alagaan ang iyong sarili. Pang-lima, suriin ang kabaligtaran ng iyong desisyon. Pang-anim, pamahalaan ang iyong mga emosyon. Pang-pito, humingi ng feedback. Pang-walo, magkaroon ng plan B. Pang-siyam, mag-set ng deadline. Pang-sampu, mag-aral mula sa iba. Pang-11, mag-practice ng madalas. Pang-12, sumangguni sa Diyos. Kung nagustuhan mo ang maikling video na ito ay pakiclick naman ang like button at mag-subscribe ka na din para updated ka sa mga next videos na gagawin natin. Muli ito po si Pinoy Advisor AI, thank you and God bless.